Isang concerned citizen ang humingi ng tulong para mairehistro ang birth certificate ng isang bata para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Agad natin itong inaksyonan. Kasama ang ating team of lawyers, tinutukan natin ito para siguraduhin na maayos ang lahat ng kailangang proseso. Panurin natin kung paano nating naisaayos ang kanyang problema. Magandang gabi ho, Ate Lorna. Magandang Pwede gabi. niyo ho bang ikwento sa amin kung ano yung, kumbaga, naging problema niyo and yung naging rason niyo kung bakit kayo lumapit dito sa show natin na Cayetano in Action with Boy Abunda? Kasi yung bata, wala po siyang birth certificate. Hindi ko naman po siya kaano-ano. Gusto pong mag-aaral ng bata. Ngayon po nag-aaral po siya sa grade 1. Hinahanapan na po ako ng teacher ng birth certificate po niya kasi kailangan na po siyang iakyat doon sa ALS pagdating po ng pasukan. Paano ho napunta sa inyong pangangalaga yung bata, si John said? Dahil po sa bunso ko pong anak. Kalaro po niya. Inuwi niya po doon sa amin. Sabi niya, kasi madungis po yung bata. Sabi niya, Mama, pakainin po muna natin yung bata. Yung kalaro ko, sabi niya gano'n. Di sabi ko, bakit sino ba yan? Sabi niya, kalaro ko po. Sabi ko, ba't hindi mo pinauwi sa kanila para pakainin? Hindi, dito na sila, wala yung mama niya. Pakainin mo na lang. Sabi ko, sige, paliguan mo na lang muna doon bago mo pakainin. Inakyat niya po, binigyan niya ng mga damit. Nung pagkatapos kumain, sabi niya, Mama, pag-aralin mo na lang siya. Sabi ko, bakit? Kasi po, hindi siya nag-aaral, 12 years old na siya. Binubuli po siya ng kalaro namin. So, simula nun ho, sa inyo na tumira si John Cedric. Opo. Pero yung mga magulang po nila ay nasaan po? Alam niyo po ba? Nandyan din po. Opo. So magkalapit lang naman po yung Iisa lang po bahay. yung barangay namin, sir. Bakit hinayaan lang po nila na sa inyo na tumira? Siguro po, dahil kulang din ho siguro sila sa pag-iintindi doon sa anak nila. Kaya hinahayaan niya na lang po hanggang ngayon sa akin. Kasi nakapag-aral na po yung bata. Ilang taon na po si John Cedric? 12 na po. 12. Nung enrollment, wala po talaga akong ma-present doon sa teacher. Iusap lang po ako na i-enroll ko po muna siya nang wala pang dokumento. Follow ko na lang po. So, yun yung, kumbaga, naging rason kung bakit ina-applyan niyo siya ng birth certificate. Opo. Kinuhaan ko po siya ng no record sa PSA. Nailabas naman po yun. Tapos din sa City Hall din po, pinakuha po ako ng affidavit ng guardianship para makakuha din po ako ng no record. Kasi hindi ko nga po kaano-ano yung bata. Dinala ko pa pala siya sa GAT para maano po yung record. Sa eskwelahan po, yung GAT Andres? Hindi po, sa hospital. Sa hospital? Opo. Nailabas na rin po yun nung December. Nung paglabas ng birth certificate po, binigay ko po dun sa parent. Ayaw po nilang asikasuhin. Ginawa ko po. Ako na lang po yung nag-try dun sa City Hall na baka pwedeng ako na kahit hindi naman ako kaano-ano. Pagdating po sa City Hall, pinagbawalan din po ako dahil bagong mandatory daw po ng PSA dahil po dun sa kaso ni Alice Go. Bawal na rin po daw ako. Ano pong ibig sabihin niyo dun sa ayaw asikasuhin ng mga magulang? Ano pong dahilan nila kung bakit ayaw nilang i-process yung registration? Wala din daw po silang budget. And then, after ho nun, ano ho nangyari dun sa local civil register? Wala na po, hindi na po na ano. Tapos kasi trinay ko na nga po, ayaw din po akong payagan. Hindi ko na po hindi ko na po pinansin kasi wala na rin po akong magagawa eh. Tignan natin ngayon kung ano naman yung nagawa nung Cayetano in Action with Boy Abunda regarding sa problema ni nanay. Tawagin ho natin si Kuya Larry. Good afternoon po. Good afternoon, Ate Lorna. Kamusta? Dumating sa atin sa Cayetano Action agad yung kanyang problema. Concerned citizen lang siya eh. Gusto niya yung bata may rehistro para doon sa pag-aaral niya at sa susunod na mga kailangan ng bata ng birth certificate at walang maging problema. Nag-coordinate kagad kami sa City Hall. Kumonta kami kay Mayor Hani at binigay po niya yung kanyang direktor na puntahan nun namin kagad si Director Encarnacion Ocampo. At pagpunta ho doon, sinabi ko po kay Miss Jolly na tawagan natin yung parents para hindi maging problema. Baka kaya natin kumbinsihin yung parents na sumama sa pag-apply nung pag-register ng birth certificate. At luckily, napaganda ho, sumama po yung parents. Siguro nakita na ho natin talaga yung mga magulang ni Cedric talagang wala lang kakayahan para i-register at nakita yung requirements nga, kumpleto naman pero may kulang lang pong isa. Yung AUSF, yung affidavit to use the surname of father. Okay. Yun po, na-submit niya po, attorney, at garang ipoproseso na po
yung birth certificate ni Cedric. At ayun ang may kinatuwa po ni Ate Lorna at ng kanyang magulang. Matanong ko lang, ano ho bang trabaho nung mga magulang ni Cedric? Nagtitinda-tinda lang po sa bangketa. So kung sakali pong matuloy yung pag-aaral ni Cedric, sa inyo pa rin ba tutuloy yung bata or kukunin na ng mga magulang niya? Sabi ko naman po, hanggat gusto po niya mag-aral at gusto niya sa amin, okay lang naman po. Kayo po ba, ano bang kinabubuhay ninyo? Anong trabaho niyo? Nagtitinda po ng almusal. Ilan po ba anak niyo? 4. 4. So isa dadagdag pa natin si Cedric doon. Kaya niyo naman po yun. Kakayanin po. Yung attorney, isa pang magandang sinabi ni Director Ocampo, kung magkakaproblema siya sa school, ay willing sila magbigay ng certificate na ipakikita sa school na on process na yung birth certificate ni Cedric. Ito po, attorney, may certification na para ipakita dun sa school. So ito yung provisional certification na if ever magka-problema sa pag-enroll, pwede itong ipakita ni Ate Lorna Opo. sa school. Tama, attorney. Okay. Pero siguro sagutin din natin yung una niyang tanong no, na pwede ba na magrehistro ng birth certificate ang isang hindi naman kaano-ano nung bata. No? Nagkataon lang, swerte tayo na kasama po yung magulang. Sumama, nakumbinsi sila na iproseso yung registration ng bata. Pero ayon din po kay Director Ocampo naman, ng Civil Registrar's Office ng Manila, na kahit naman po actual custodian lang siya, guardian lang siya, at hindi siya kadugo mismo, hindi siya nanay or tatay, magulang, pwede naman po as long as makapag-submit siya ng affidavit na sasabihin niya lang doon kung ano yung sitwasyon ng mga magulang, kung bakit hindi nila kaya maproseso to. So, ma-authorize na lang siya. At sinabi rin, dagdag ni Director Ocampo na padaanin siya sa proseso ng assessment or evaluation ng DSWD para masigurado na yung bata hindi mapupunta sa halimbawa sa human trafficking or kidnapping or sa mga criminal elements ba or yung pagpaparehistro ay para sa lehitimong purpose, no? Kung sakali man na hindi sumama yung mga magulang doon sa pagpunta nyo, kahit sa tingin ko naman po, under their rules, pwede naman pa rin po kayo na magproseso niyan kung hindi sumama yung mga magulang. Gusto lang din ho nating pasalamatan si Ate Lorna kasi nga kahit hindi niya naman kaano-ano si Cedric and then kalaro siya ng bata, hindi siya dalawang isip kinuha niya kaagad and inalagaan tapos ngayon, di ba, in-enroll niyo po siya sa school kaya nga tayo napunta dito. Maraming salamat Ate Lorna dahil napakabuti niyo hong tao. Ay, salamat po. Meron po ba kayong mensahe para po kay Kuya Alan? Kuya Alan, thank you po. Lalo na po sa CIA with DA. Salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ma-process yung papel ng bata. Okay na yan, ate. Naiyak si ate. Kasi ang tagal niya ng problema to Halos ng taon mo na inaskaso no? Kaya narito naman ng Sorry po. ay tano action agad para tulungan yung mga problemang katulad kong ganyan. Salamat po, Kuya Alan. Thank you po kasi malaking tulong po sa akin to at doon sa bata po. Ngayon po magpapatuloy na po siya sa pag-aaral. So mabilisan naman natin siyang natulungan, no, Kuya Larry, sa loob ng 1 linggo. Opo, attorney, sa loob ng 1 linggo. Inano natin, na i-proseso naman agad and siguro yun na lang ihintayin natin yung official release ng PSA dun sa birth certificate na talaga. Sa attorney, to add on, guro, yung sa livelihood niya, nakita namin may existing na karinderya siya. Yun naman ang programa na gusto ni Senator Kuya Alan, na pag may mga existing ka, na pwede natin kagad tulungan. Yung mga gantong, para makatulong sa kanya. Bagay, sa inyo, reward sa iyo ni Lord na matulungan ka rin po namin sa livelihood. Sige, salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo. Mabilis, konkreto at may malasakit. Yan ang serbisyo natin dito sa Cayetano Aksyon Agad. Isang simpleng dokumento lang ang kailangan ng batang ito. Pero napakalaki ng epekto nito sa kanyang kinabukasan. Sa tulong ng ating team, naitawid natin ang kanyang pangangailangan at ngayon ay may pag-asa na siyang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda.